Nagsimula ang kwento sa araw na biglaang nagwakas ang mundo. Nagbalita ang isang reporter tungkol sa mga taong nahawaan ng salot at sa matinding pagkalugi ng mga sundalo sa pakikipaglaban sa kanila. Nagdulot ng matinding pinsala ang taggutom at mga kaguluhan. Nagpakita ang mga nakababahalang tanda, ngunit hindi ang sangkatauhan mismo ang naghatid ng huling dagok na tumapos sa kanilang pag-iral. Ang mga nagdulot ng katapusan ay mga nilalang na tila nagmula sa isang laro, mga halimaw. Inaasahan na ang mga sumunod na pangyayari. Tulad sa mga nobela, lumitaw ang mga metahuman na may mga espesyal na kakayahan. Gayunpaman, may mahalagang pagkakaiba ang kathang-isip at ang realidad. Hindi sapat ang lakas ng mga metahuman upang wakasan ang apokalipsis. Pagkalipas ng 3 araw, isang gusaling apartment ang nanatiling nakatayo sa gitna ng pagkawasak. Iniabot ni Kim Jae-hyun ang isang pakete ng chips. Habang nginungguya ang isang piraso, sinabi niya, hindi pa naman tuluyang nagwawakas ang mundo. Ipinagpatuloy ni Jae-hyun ang pagkain at pag-inom habang pinapanatili ang anyo ng normalidad. Bumuntong hininga siya, handang ilahad ang isang masakit na katotohanan. Sa kabila ng kanyang pagkaligtas, mag-isa lamang siya sa kanyang apartment. Hinanakit niya ang pagiging nag-iisang naninirahan sa kanyang apartment na may lawak na 100 metro kwadrado. Inisip ni Jae-hyun ang apartment na binili ng kanyang ama gamit ang utang at ang mga ari-arian ng kanilang pamilya. Kinailangan niyang manirahan sa apartment ng 2 taon upang makuha ang mga benepisyo sa buwis. Kaya naman doon siya naninirahan at natrap matapos ang biglaang pagdating ng apokalipsis. Sinuri niya ang kanyang telepono ngunit mahina ang signal ng network. Bumuntong hininga si Jae-hyun habang hawak ang kanyang telepono nang biglang may nakakapangilabot na atungal siyang narinig na animoy nagmumula sa isang nilalang. Nagulat at nalito na patingin siya sa itaas. At isang kalikin ang lumipad patungo sa kanyang balkonahe at bumangga ng malakas sa bintana nito. Nabigla at natakot ng husto si Jae-hyun sa biglaang paglitaw ng halimaw na patuloy na umaatungal habang pilit na pumapasok sa apartment. Bumagsak at napasigaw sa matinding takot ang ating bida habang sinusubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa halimaw na nasa labas ng kanyang balkonahe. Nang medyo kumalma na siya, may napagtanto siya. Isang mensahe mula sa sistema ang nag-abiso sa kanya tungkol sa isang hindi autorisadong pagpasok. Aktibo ang kanyang Ultimate Shut-in House Declaration skill, kaya napigilan nito ang pagpasok ng sinuman nang walang pahintulot niya. Habang humihingal, nakita ng ating bida ang isang mensahe mula sa system na nagkukumpirma sa pag-activate ng kanyang passive skill na Ultimate Shut-in House Declaration. Tama, naunawaan niya. Ang kakayahang ito ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hindi niya ito nagawa. Dahil sa pagkadismaya, sinipa niya ang pinto, ngunit hindi pa rin ito bumukas. Patuloy niyang sinisipa ang pinto dahil sa matinding pagkadismaya. 3 araw na matapos ang apokalipsis, nanatili siyang nakakulong sa kanyang apartment. Batid niyang pinoprotektahan siya ng kanyang kakayahan, ngunit kapalit nito ay ang pagkakulong niya sa loob. Naupo si Jae-hyun nang puno ng panghihina ng loob habang dama ang bigat ng kanyang pag-iisa. Sad boy ang ating bata. Char. Isang mensahe mula sa system ang nagpaalala na hindi maaaring lumabas ng bahay ang tinaguriang Ultimate Shut-in. Sarkastiko niyang kinutya ang titulong iyon at naghinagpis sa kawalan niya ng kakayahang baguhin ang kanyang kalagayan. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang maisip niya ang isang mahalagang bagay. Napagtanto niyang isang malaking problema ang nauubos na niyang supply ng pagkain. Wala ng kuryente ang kanyang refrigerator simula pa kahapon. Umaasa lang siya sa mga natirang pagkain, ngunit hindi na magtatagal ang mga ito.
Ngayon, ang natitira na lang sa kanya ay ilang pakete ng ramen. Nang biglang lumitaw ang sistem na nakakuha ng kanyang atensyon. Nakahuli siya ng isang kalikan at nakakuha ng experience na nagpataas sa antas ng kanyang kasanayan. Namangha at hindi makapaniwalang tiningnan niya ang notifikasyon mula sa system na nagbabalita ng malaking pagtaas sa kanyang kasanayan. Pumunta siya sa balkonahe upang tingnan ang sitwasyon. May mga goblin na naghahalungkat sa bangkay ng kalikan. Napaisip ang ating bida kung siya ba ang dahilan ng pagbagsak ng kalikan sa kanyang apartment na tila isang hindi direktang paghuli rito. Biglang may mga lumitaw na karagdagang pop-up ng system nagsasabing nakakuha siya ng bagong skill at kasalukuyan ng kinakalkula ang loot. Ngunit nagulat siya sa isang biglaang ingay at kakaiba ang ikinikilos ng mga goblin sa labas. Bigla na lamang kumilos ng kakaiba ang mga ito at mga baliw na nagkakagulo. May lumitaw na isa pang pop-up, tapos na ang kakalkula ng mga nakuhang ganting pala at isang malaking halaga ng pera ang kanyang nakuha. Napaisip ang ating bida, ano kaya ito? Nagulat siya sa biglaang pagbabago. Napabulala sa gulat ang ating bida nang bumalik ang kuryente. Kasabay ng pagbabalik ng supply ng kuryente, nagulat siya nang umabot sa level 3 ang kanyang ultimate shot-in skill na nag-activate sa passive ability na house decoration. Nakuha niya ang dignity preservation skill na nagpanumbalik sa ilan sa mga gamit at supply ng kuryente sa kanyang apartment. Napagtanto niyang naibalik na ang supply ng kuryente at kagamitan sa pasilidad ng apartment. Sumigla ang mukha ni Jae-yun nang makita ang pagbabalik ng mga ito sa ayos. Nagmamadali niyang sinubukan ang mga naibalik na gamit. Binuksan niya ang gripo at nakumpirmang may umaagos na tubig. Sinubukan din niya ang kalan at nakumpirmang gumagana rin ito. Labis na natuwa ang ating bida dahil naibalik na sa ayos ang lahat. Ipinahayag niya ang kanyang kagalakan sa pagbabalik ng maayos na kondisyon ng kanyang apartment. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ngunit wala pa ring signal. Napabuntong hininga siya sa pagkadismaya nang may napansin siyang isang bagay sa sahig. Mukha itong USB drive. Naupo si Jae-hyun sa kanyang computer upang tingnan ang laman nito. Nakita niya ang isang larawan ng kanyang ina habang karga siya noong sanggol pa siya. Ipinapakita naman ng isa pang larawan ng kanyang sarili noong bata pa, habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Mayroon ding larawan ng pamilya, at kasunod nito ay isang larawan ng kanyang kaarawan kung saan kasama niya ang kanyang mga magulang. Tiningnan niya ang mga larawan habang malalim ang iniisip. Huminga siya ng malalim, puno ng determinasyon. Determinado ang ating bida na dalhin ang kanyang pamilya sa kanyang apartment anuman ang mangyari. Nanindigan siya sa kanyang pasya. Kasabay nito, lumitaw ang isang bagong pop-up mula sa system na nagsasabing na-unlock na niya ang store skill. Napaisip siya tungkol sa kanyang bagong kakayahan. Inudyukan siya ng sistema na ilista ang kanyang unang item. Sinuri ng ating bida ang isang bagong kakayahan na tinatawag na store sa loob ng kanyang ultimate shot-in interface. Dahil sa pagka-curious, napaisip siya sa mga posibilidad nito. Pinindot niya ang icon ng store, sabik na galugarin ang mga gamit nito. Nakita niyang nakakonekta sa store ang wallet ng kanyang max level shot-in at inudyukan siyang maglista ng isang item. Nang mapagtanto ang koneksyon, pinag-iisipan ng ating binata ang store sa kanyang system. Sinubukan niyang lumabas. Gayunpaman, habang binubuksan niya ang pintuan ng balkonahe, pinipigilan siya ng kanyang ultimate shot-in skill. Napabuntong hininga siya, napagtanto niyang kahit bahagyang tumaas ang antas ng kanyang kakayahan, hindi pa rin siya pinapayagang lumabas ng system. Naunawaan niya na kailangan niyang makahanap ng paraan para patayin ang mga halimaw mula sa loob ng kanyang apartment. Nang maalala ang insidente sa kalikan, napagtanto niya na ang pangangaso ng mga halimaw ay nagpapataas ng kanyang antas at nagbibigay sa kanya ng mga bagong kasanayan. Tinikom niya ang kanyang kamao. Napagtanto ng ating binata
na ang pangangaso ng mga halimaw ang kanyang tanging paraan palabas. Dahil determinado, umaasa siyang makapag-level up ng sapat upang makuha ang kakayahang magbibigay daan sa kanyang pag-alis. Ngunit, paano siya papatay ng mga halimaw kung nakakulong siya? Hindi siya pwedeng umasa na may isa na namang kalikan na babagsak sa kanyang apartment. Habang pinagmamasdan ang bangkay ng kalikan sa labas na pinagpipistahan ng mga Youngstana Goblin, may isang ideya ang sumagi sa isip ng ating bida. Iniisip niyang baka kaya niyang patayin ang mga ito mula sa kanyang balkonahe. Nang makakita siya ng bote ng tubig, nagpasya siyang subukan ang kanyang teorya. Ibinato niya ng malakas ang bote ng tubig sa direksyon ng mga nagtutumpukang mga Youngstana sa ibaba Goblin. Mabilis na bumulusok ang granda mula sa kanyang balkonahe. Natuwa siya nang mapagtantong, pwede niya palang ihagis ang mga bagay palabas. Inabot niya ang isang maliit na dumbbell habang pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Hinawakan niya ito at naghandang ibato. Hindi siya napapansin ng mga goblin habang kinakarne ang bangkay ng kalikan at nag-uusap kung paano dadalhin ang natitirang bahagi nito sa kanilang kampo. Nang magsimula na silang kumilos, sumigaw ang ating bida upang pigilan ang pag-alis ng mga goblin at naghandang ihagis ang dumbbell ng may 100% lakas ala Taguro. Inihagis niya ang dumbbell sa pag-asang tatama ito. Lumipad ang dumbbell patungo sa mga goblin at nakuha ang kanilang atensyon. Napagtanto niyang wala na siyang bala. Sa gitna ng pagpapanik, napagtanto niyang isa na lang ang natitirang dumbbell. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin dahil wala na siyang ibang angkop na bagay na maibabato. Hindi na pwede ang mga mas mabibigat na gamit. Hindi sapat ang lakas niya para sa mga iyon. Napansin niyang nag-iingay ang mga goblin. Umuungal at nagngangalit ang mga ito habang humahakbang pasulong ang kanilang pinuno na naglalabas ng nakakatakot na ungol habang sinusubukang tukuyin kung saan nanggaling ang dumbbell. Dahil sa dami ng mga kalaban, bakas ang pagkabalisa sa mukha ng ating bata. Mas marami pang goblin ang nagtitipon sa ibaba at sumisigaw sa kanya. Papalapit sila sa gusaling kinaroroonan niya. May napagtanto siya. Sapat na ang lapit nila para tamaan. May nabuong bagong ideya ang ating bata. Nagpasya siyang buksan ang tindahan ng system, binuksan niya ang tindahan sa system, pinindot niya ang button para sa paglilista ng produkto. Hawak ang huling natitirang dumbbell, kinumpirma niyang nais niya itong ilista. Nailista na ang dumbbell tugon ng system. Isang klasikong 3 kg na dumbbell na hindi madulas ang lumitaw para ibenta sa halagang 16,091. Napansin niyang pareho pa rin ang presyo nito sa presyo bago pa man maganap ang apokalipsis. Nagpasya siyang bumili ng 2 pang dumbbell. Pagkumpirma niya sa kanyang system, nagsimulang lumitaw sa loob ng kanyang apartment ang 2 bagong bili na dumbbell. Nasabik siya habang unti-unting nabubuo ang isang kumikinang at tila digital na anyo ng dumbbell. Tuwang-tuwa niyang ipinagdiwang ang tagumpay ng kanyang plano. Masaya niyang napansin na may sapat na bigat ang mga dumbbell. Naghanda siyang ihagis ang isa ng napakabilis patungo sa mga goblin. Bumulusok ito na parang bala ng kanyon. Tumama ang dumbbell ng direkta sa ulo ng isang goblin. Isang pop-up ng system ang lumabas na nagsasabing nakakuha ang ating bida ng experience at pera dahil sa pagtalo sa isang level 7 na Youngstana Goblin. Nagdiwang siya sa pamamagitan ng pagsigaw ng salamat Shopee, Char. Galit na nag-react ang mga goblin sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. May isa na namang dumbbell na bumagsak mula sa langit. Mabilis na bunubulusok sa direksyon ng isang pang-goblin. Bumagsak ito ng malakas sa lupa habang natatarantang nagtakbuhan ang mga goblin sa takot. Nainis ang ating bata dahil sa pagmintis ng kaniyang tira. Habang nauubusan na ng mga dumbbell, bumili siya ng 3 pang set. Lumitaw ang mga bagong dumbbell sa kanyang harapan. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa mga goblin. May isa na namang goblin ang tinamaan. Nag-level up siya at nakakuha ng bagong skill. Ipinagdiwang ng ating bida ang kanyang pag-level up at ang bagong skill. Ang bagong skill ay storage.
Agad niyang binuksan ang interface ng storage. Pinili niyang ilagay ang isang dumbbell sa storage. Lumitaw ang isang mensahe ng kumpirmasyon at tumugon siya ng oo. Nawala ang dumbbell at naimbak sa kabilang dimensyon. Lumitaw ang nakaimbak na dumbbell sa kanyang storage inventory. Sinubukan niyang ipatawag ito at pinili ang oo. Isang dumbbell ang biglang lumitaw sa kanyang kamay na kinuha mula sa imbakan. Napagtanto niyang kaya niyang magpatawag ng mga gamit kahit saan. Habang nakangisi ng nakatatakot, naghahanda siyang magpakawala ng sunod-sunod na mga dumbbell. Isang maliwanag na liwanag ang lumilitaw mula sa kanyang apartment. Sa isang mabilis na kumpas ng kanyang pulso, binubuksan niya ang holographic storage interface. Nagpapalabas siya ng napakaraming dumbbell mula sa kanyang imbakan. Sa bawat pagbigkas ng summon dumbbell, dumarami ang mga dumbbell na lumilitaw at pumupuno sa hangin ng mga kumikinang at heksagonal na pabigat. Nagsimula itong umulan sa mga walang kamalay-malay na goblin. Napasigaw ang isang goblin nang bumagsak ang isang dumbbell patungo sa kanya. Maraming goblin ang sabay-sabay na natalo na nagbigay sa ating bida ng malaking halaga ng EXP. Isang malaking halaga ng pera ang pumasok sa kanyang wallet. Nang hikayating siyang system na maglista pa ng mga gamit, masigla siyang pumayag. Habang nakangiti ng malapad, masigasig niyang isinigaw, oo naman. Sinuri ng ating bida ang kanyang ultimate shut-in store na puno ng mga dumbbell at supply ng pagkain na kalahati na ang nagamit. Umabot na sa maximum level ang wallet ng kanyang ultimate shut-in character na naglalaman ng 21,788,861.1. Matapos bumuli ng dumbbell na ginamit pamatay sa mga goblin at iba pang mga kailangan, pinag-iisipan niya ang susunod niyang hakbang. Habang sinusuri ang kanyang ultimate shut-ins wallet na nasa pinakamataas na antas, napansin ng ating bida na may kulang na isa. Ipinakita ng sistem ang balanse ng wallet 2,178,806 W1, ang pinakamataas na antas nito. Naguguluhan, napaisip siya kung hindi ba kailangang gumastos para panatilihin ang kanyang skill na dignity preservation. Napagtanto niyang ang pagkakaiba sa bilang ay dulot ng kanyang mga bayarin sa utility. Nahinuha ng ating bida na ang nawawalang bayarin ay para sa kuryente, gas at tubig, na malamang ay dahil sa refrigerator. Dahil naiinis sa mga gastusing ito, minura niya ang mga goblin dahil napilitan siyang gumastos ng napakaraming pera. Naalala niya ang nakaraang pagpatay niya sa mga goblin gamit ang mga dumbbell at naisip niyang iniwan ng mga ito ang kanilang dating lungga matapos ang pag-atake. Nanghihinayang siya dahil hindi niya napatay ang lahat ng mga goblin mula nang lumipat sila. Dahil sa matinding pagnanais na makakuha ng karagdagang experience, naghanap ang ating bida ng iba pang mga halimaw na maaaring hulihin. Napako ang kanyang tingin sa ulo ng kalikan na nakahandusay sa lupa. Dahil walang ibang nilalang na maaaring hulihin sa malapit, nagpasya siyang humanap ng ibang paraan upang makakuha ng experience. Sa pag-asang magkaroon ng swerte, hiniling niyang may mapadaang halimaw. Habang nagsasalita siya, may nakatawag ng kanyang pansin sa di kalayuan. May natanaw siyang kung ano sa kalangitan. Isang figura ang mabilis na bumulusok patungo sa kanyang apartment. Sa labis na pananabik, natukoy niyang isang kalikan ang papalapit na nilalang. Dahil bumuti ang kanyang kapalaran, nagpasalamat ang ating bida sa Diyos sa pagdating ng isang lumilipad na experience points. Mabilis niyang ikinabit ang isang salamin sa sampayan gamit ang piraso ng tela. Inayos ng ating bida ang sampayan na may telang nakatali sa isang dulo upang maihanda ang bitag. Habang papalapit ang halimaw, inakit niya ito sa pamamagitan ng refleksyon ng sikat ng araw gamit ang salamin. Sinubukan niyang silawin sa liwanag ang halimaw. Napako ang tingin ng halimaw sa liwanag at nagsimula itong lumipad patungo sa apartment. Sumigaw ang halimaw habang naghahandang umatake. Nasabik ang ating bida dahil nagtagumpay ang kanyang plano.
Patuloy na lumalapit ang halimaw sa kanyang balkonahe. Buo ang kanyang kumpiyansa na tapos na ang laban. Inaasahan niyang babangga ang halimaw sa baryer at mahuhulog hanggang sa mamatay, tulad ng nauna rito. Inaasahan niyang tataas ang kanyang antas sa pagpatay sa halimaw sa ganitong paraan, ngunit huminto ang ibon mismo sa tapat ng barrier. Hanggang dito na lang muna mga bosin, salamat.